The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Herod the Tetrarch heard about all that was happening, and he was greatly perplexed, because some were saying, "John has been raised from the dead," and others were saying, "Elijah has appeared." Still others, "One of the ancient prophets has arisen." But Herod said, "John I beheaded. Who then is this, about whom I hear such things?" And he kept trying to see him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We continue to meditate on the omniscience of God, kay para sa aton ang renewal matabo kung magbalik sa roots. That's why hindi ka mo magpati nga ang renewal matabo kung abansi ka sa future. Di na tuod ang renewal iya sa church, ginabalik iya sa roots. That's why ang halimbawa kasal nyo, kag may problema sa kasal, maghambal ka, i-renew nyo ang inyong kasal. Way ka mo gaabanse, kag ginasunod nyo ang ideology sa kalibutan, hindi na makasulbar. Balik ka mo sa original meaning sang kasal. Ang renewal sa simbahan, Gregorian reform, kag iban nga renewal, gabalik sa roots. That's why may mga pari, kag mga theologians, and even lay people, nga gusto nila i-reform, i-develop ang church, pero bayaan nilang roots. Bayaan nilang mga tradisyon, kag mag-abanse sila. Why? Ginhaboy nilang ilang rosaries, gindula nilang mga debosyon sa mga santos. Kay renewal, i-improve, dula ila roots, nalaya sila. That's why kung gusto natin i-renew ang parokya, balik sa aton fidelity to Christ and fidelity to the teachings of the church. Dira ka ma-renew. Bisan sa estudyante, kung gusto mo mag-improve ang estudyante, hindi pagtagais ang damo-damo nga mga kunanuda, mga novelties kag ano, no? Tagais siya sang principles nga eternal. Agod nga sige discovery sang mga bagay, pero indispensable gihapon ng moral principles. Ang sapat, kung gusto mo, ano lang ang iya lubid, tapos palabaa lang iya nga lubid. Pero hindi gid pagkuwaa sa iya nga peg. Kaya kung kwaon mo, madula na siya, malagaw na, yawang ka pangita, di mo makontrol. Kag kung anong halbon niya, kag madula agad siya. Pero kung bakod ang iya nga ginahigdan, palabaa lang iya nga, no? Muna natabo sa Katoliko, gingkuha nila to ang higot to nga tradisyon, kag ano, tapos nagnilalagaw sila, o tanawa. Hindi nagkaramutsing simbahan, hindi nawapaktan kung sino na tong, kung ano tong tuod, hindi. Balik sa catechism, sa roots. Nagtama ka bansis ang unang simbahan, Renaissance period. Nadula ang identity. Dula ang pa-identity sang pagkakatoliko, mga obispo, pari, nag-inabsorb sila sang world. Paano gin-renew? Nagbalik ang monghe to sa sa disyerto. Dito sila nag-start, ginbalik nila ang traditional practice. Mga teachings, amo to gin-preserbar nila.
Wala sila namati po sa mga enlightenment, rationalism. Balik sila sa roots. Kung gusto mo magdamo ang fruits, i-deepen mo ang roots. Kaya kung pigadong iya roots ka wala na bunyagan, artificial na ano na staple mo ang fruits da, artificial. Ga-produce ka sang fruits pero hindi iya. Ginsprayhan mo, ginpilit mo bala para mamunga pero hindi iya authentic. Wala holiness. Action siya, social action siya, pero wala sang intention, good intention. Artificial. Wala roots. Gamisa ang pari kag damo activities, pero wala sang nourishment, wala roots. That's why ang renewal sa simbahan is going back to tradition. Pero hindi traditionalism. Ang traditionalism, sobra naman, ginaprinuhan mo lang, wala ka nag-improve. Kung ka nag-drive ikaw, preno ka lang ang preno, paano maglakat mo sa lakyan? Paano to kadulong? Kaya ginapunggan mo lang nga punggan. Hining modernism naman ya, sige lang gasolinador, gabulunggo man kung gaisa, wala preno mo. Sige lang, kung di lang padulong yan, bisan diin ka to. That's why balance. Hindi mo pagbuyan, hindi mo pagtanan tapako ng gasolinador mo, kay ma-damage ka, kaya mo ka-damage kita, kay gasolinador lang mo. Pero hindi mo mamaya pagpunggan, tanan nga tradisyon lang, traditionalism, not tradition, but traditionalism. Kaya hindi ka tanong yung mag-improve na paano ka ka-respond sa needs ng world, dabi? Paano ka may access sa mga worlds ang kamapamatanon? That's why may leader. Kaya ang leader, amo nang nagabalanse. Nya, dasig-dasigon tagamay. Sobra na. Prino-prino ka mo ya ha? Kamo ya, medyo hinay-hinay. Gasolinador ka mo. Na. Pero kung gusto mo baguhon mo sa lakyan, hindi mo pag ano, kung kaiuhon mo bala sa lakyan mo, prinuhan mo anay, kag kaiuhon. Hindi mo pagbuyan. That's why ang renewal sang church is in its roots. Radical renewal. Radices. That's why hindi ka mo magpatiplang nga kung magbalik ang church sa iya nga roots, hindi siya open sa pastoral care sa world, hindi natuod. O, butang mo lang pari. Saan kami lang nga pari? Kung solid imo roots, ikaw ang pinaka-open for pastoral work. Ikaw ang pinaka-effective. Pero kung wala ka roots, damoy mo activities, pero in the end, hindi siya effective. Ka-external lang siya. Wala siya nourishment from the roots. That's why, pabalik kita sa katekism, kaya damo sa mga ideas in the world. Damo gidya. Kag may easy access, kadto ka sa Wikipedia, kadto ka sa Google, may easy access ka. Pero kung wala ka sang roots, wala ka principles, wala ka solid nga understanding sa imo faith, tidalon ka saylo-saylo ka. Lain naman to, lain naman imo ideas, lain. Pero kung may solid ka, ma-evaluate mo. Hindi amuning hambal na sang katekism, ma-evaluate mo siya. So kung ma-evaluate mo, mapili mo ang eksakto. Hindi tungod sang imo definition, kundi sang definition sang imo faith. So paano may define ang marriage? Hindi nga i-define mo yung ikaw ma-define, kundi ma-define ya sang perennial nga definition sang marriage. Go back to tradition, kay tested na ang amo ng klase sang marriage nga understanding which is correct and which contributes to the welfare of the society. Pero kung i-redefine mang marriage for the sake of novelties and relevance, kagano dira, maguba mo, kag gina-eksperimentuhan mo. Damo mga forms ang marriages subong.
eksperimentuhan mo only to realize irreversible ang iya effects. Nag-create ka sang culture mo. Kagin-legislate mo pa. Gin-protectionan mo pa sang law. Gin-legislate mo pa ang unreasonable. Tiyan mo nang matabo. So ang balsang church? Sigiha lang ninyo kalibutan. Kaya ang kalibutan niya, gusto yan novelty na, spectacular nga mga kung ano-ano da. Sa Diyos iya silence, authenticity, honesty, fidelity. Namo na yung iyasang Diyos. That's why salamat may Bible ka may catechism. God is omniscient. He knows all things, the past, the present, the future, and also knows our inmost thoughts. Again, ang iyang knowledge is not the cause sang aton predestination. Ang aton example, ang isa ka doktor, kabalo, nga terminal ng imo masakit, pero ang iyang knowledge nga terminal does not cause yung mapatay. Balaan niya, kay katuon siya. Eksperto siya, may patterns na, may ano na. Tiyan mo man ang Diyos, balaan niya na, kay 1,000 steps ahead siya sa imo. So ang imo move sa chess, amo lang na, bansi ang Diyos. Kung amuni, wala ka na choice, amo ka na, mamuni mo na. Kagdamo-damo nga mga options, kita pila lang ka options. Akon hinablos ga multitasking man, pero daw di man siya ka multitasking sa 20 ka obra. Mga 3 man lang guro, 4. Tang Diyos siya multitasking million times because He's omniscient. He's the great designer. Kung ikaw nag-design sang computer o nag-design sang machine, balaan mo, niya kung gamiton mo amuni maguba yaho, kung amuni, muning mayo yaho, kung amuning mo, amute mo na, butang mo sa init, malupok na, maano na, kay kang designer mo. Amuman sa kabuhi naton. So ang knowledge of God is not the cause sang aton damnation. Kita ang cause. Pero, inform niya kita ahead of time para nga sunod naton siya. So inami, tungod kabalo na siya sang palaabuton, ginasunod na lang ang iya nga instruction. Namuman sa designer sang computer, balaan niya na kung ano na ang kapasidad niya, ang memory niya, sinadira, anong kapasidad niya. Di kuno ano mo na, maghimuon mo na, kontra sila, o subrahan mo, mambalati maguba computer mo. Ti guba, iti paano mong balaan? Ako nag-design sa na mo, balaan ko na. The same with God. God also knows that what would have happened under certain given circumstances. So given the certain conditions, He knows what will happen to you. This is the reason why He sends us trials in order to prevent greater evils that otherwise would have happened to us. So kana makasalig kapag gihapon sa iya, bisan trials nagkatabo sa imo. Tinga gina-permit mo ini. Kita niya mo. Ano gusto nyo? Grabe pagin matabo sa inyo? Hindi. Well, anak sang doktor, kung sigihon mo kaon sa amo nga pagkaon, malala imo balatian. So hambal yan, hindi ka na magkaon, hindi ka na, avoid ka dira. Namuman ng Diyos, avoid. Pero kung sigihon mo gid, ate, imo na naya. Mapatay ka imo ya. Our Lord knew that the inhabitants of Tyre and Sidon would have done penance if such wonders had been worked among them as He worked in Chorazin and Bethsaida. Kailo ka mo Chorazin, kaimo ka mo Bethsaida. Kung ang mga milagro nga ginhimo sa inyo, panwa, ginhimo sa Tyre and Sidon, na-convertir sila. Pero kamuya wala na-convertir. God foresees that some of the just will be led astray by the seductions of the world, and sometimes in His mercy takes them at an early age to Himself. He foresees that some will be ruined by riches or by prosperity, and therefore brings them to poverty
and to earthly misfortune. This ought to make us bear our troubles with patience. The trials of the just are an opportunity for them to advance in virtue. Okay. So may suffering nga imo cause, ikaw ang nag-cause. Ati ikaw imo na ya. Okay. May mga suffering nga gin-permit sang Dios. Ati batunon mo na kay gina-permit ya mo kay bisan ang pangamuyo. Why anyhow gina-permit ni sang Dios. May mga sufferings nga halin sa panulay. Ati pa-exorcise ka para malagyo ang panulay. Ang naminsin ni iya nga trials ang halin sa Dios. Of course, ang test nga halin sa panulay, temptations. Ang test nga halin sa Dios, trials. That's why amuna kung may mga trials, meaning halin sa Dios, ti batunon mo gina wholeheartedly. I-discern na. That's why mangin prayerful ka, connected ka sa Dios. Kay connected ka sa iya, may communication ka mo, mabalaan mo na trials na o temptations. Pero kung hindi ka connected sa iya, hindi mo mabasa. Wala ka discern mo, wala ka access sa iya, hindi mo mabalaan niya mind. Hindi mo wala ka sang familiarity sa iya. Kaya why ka prayer life. Pero kung may prayer life ka, abtik ka mag-discern. God who knows all things will one day bring all hidden things to light. O amo pagining nami sa omniscience of God. Niya may justice. Sabi niyo, sinagano katago-tago ng salaan niyo, kagano na. Hindi diri matagaan justice, hindi mapakita diri. Pero time will come, ipakita gid sang Dios ang imo hinimuan. Kag ginatawag nato nina last judgment. Our Lord says, there's nothing hidden that shall not be made manifest, or secret that shall not be known and come abroad. Luke chapter 7. God will, in the last day, disclose and make known our whole life. As the morning sun shows all things in their true light, so Christ, the Son of Justice, will at the day of judgment reveal all our actions in their true light. All prayers, alms, fasts, penances that are done according to His will be made manifest to the whole world. Nothing is so small as to escape notice at the last day. Di justice mo. Kundi justice, kundi i-reveal mo, pakita mo, pakilala mo. Pero kung tago-tago to din ang justice, sinaw na tago-tago. God is just. Pakilala yagit. Expose siya so to say. That's why hindi ka kapalagyo. Kaya omniscient siya, basi nalipat siya, no? Hindi siya malipat. Omniscient siya, sabi mo malipat siya, hindi siya malipat. Mapatawad niya lang, pero hindi niya malipat. Ma-forgive niya, pero hindi niya ma-forget. We should think on God's omniscience, especially when we are tempted, that we may pass through our temptations unscathed. So, kung tempted kita, a little boy, okay, in story na lang na diri, if we know that someone is watching us, we are very careful what we do. If we remember that God sees us, we shall be still more careful. Job took refuge in God's knowledge of his innocence, that he was mocked at by his friends. So did Susanna when falsely accused. That's why kung taas ang imo sense of God's presence, nag-worship ka sa iya, appropriately, properly. Kag kung taas ang presence ng Dios sa imo, medyo hadlok ka man maghimo sala. Pero kung wala mo gina-recognize ang God's presence nga nakakita sa imo, may katanaw sa imo, hapos maghimo sala. Sa kabata, butangan mo kwarta o dulce. Tubang niya, panago ka sa likod kortina. Kung balaan niya nga wala ka, para sa iya wala ka, dako tentasyon niya. Pero kung balaan niya nga, ay aragali siya sa likod ko, hindi ko ya magano na. Taas iya presence, God's presence. That's why ang mga santos, kag mga images, reminders na sa aton. Butang ta na sa aton kwarto, sa aton balay,
Tikon kuhaon mo na iyang mga reminders da. Paano ka mabalaan? Paano mo mapagbatyagan ang God's presence? Tudlo naton sa kabataan, gid. That's why iban nga tao, wala na hadlok maghimo sala, kag mga korupsyon. Kaya binila wala judgment, kag wala justice sa tubangan sang Dios. Kung hindi taas ang God's presence, hindi ka makita sang iban. Pero kita ka sang Dios. May sala nga hungod gid, kagrabe gid nga sala. May sala nga hindi mo hungod, maluya ka lang, human weakness. Ti sala man na pero venial. Mapatawad niya sang Holy Communion. Tanan nga venial sins na hinusulan, di kinanglan confession. Communion mismo makapatawad sila. Pero mortal sin, malis gid iya, hindi lang weakness. Mabalaan mo na nga malis, kay ginplanuhan, ginhupot mo gid, gingroom mo, ginano mo na may malis gid ya. Ati mortal sin gid na ya. Communion cannot forgive it. Confession, major surgery ang kinanglan mo. Hindi lang ang banyos-banyos. Surgery sa soul. That's why may confession. So kanami isang katekism, nagabuhi ka. So hindi ini na traditional, no? Fidelity ini. Mas namian ako sang term, fidelity. Faithfulness. Duha ka bagay kinanglan ta mag-grow mo sa parable ni Jesus, sa vine. Faithfulness, fruitfulness. Wala fruitfulness, kung wala faithfulness. Wala roots, faithfulness. Fruitfulness, actions. That's why, gusto natin i-renew ang aton kaugalingon. Indispensable magbalik sa basics, sa faith and morals. Dira. Gusto natin mamunga, hindi pagaboy ang tradisyon. Kaya ang tradisyon, amo ng source, writing ni St. Augustine, ni St. Thomas, mga tradisyon na, magisterium, di mo na pag-set aside. Once na set aside mo, madula ka. Kaya wala sang angkor ang imo life. I hope, maintindihan nato nini, hindi pagkadlawan ang tradisyon. Hindi pag-ihaboy ang tradisyon. Because in the reform sang church, ang reform nag-start sa going back to tradition. Read the church history. Wala sang reform nag-abansa. Kundi nagbalik kag nag-recall sa mga basic principles. Lord Jesus, thank you. Preserve namon ang tradisyon na nagpasantos kay San Padre Pio, nagpasantos sa iban nga mga santos. Preserve namon. Kay the more nga nagabalik kami sa tradisyon, the more nga naga-relevant kami sa present na circumstance and condition sa life. Amen.